Ano na? Galaw-galaw na guys. Bakasyon naman natin sa trabaho. Kaya dapat, relax na naman tayo ngayon. Baliw ka talaga. Paano magiging bakasyon ng 5 days leave without pay? Hindi mo ba nararamdaman na sagad sa bone marrow ang kalungkutan pag walang sweldo? Napaka-OA naman. Bakasyon na rin yun. Kasi pupunta tayo sa probinsya ni Clarissa. Baka may mga chicks dun. Yan, diyan ka magaling. Mukha kang chicks. Nakailang balik ba ang manuscript mo? Hindi nga yan umaabot sa chief editor. Sige lang. Tumawa ka lang, Jomar. Porkit hindi mo alam ang pinagdadaanan ng mga taga-editorial section. Tinatawanan lang kami ng entertainment section. Mga kupal. Uy, nagkakasiyahan yata kayong dalawa dito ah. Nakapagpaalam na ba kayo kay boss? Si Ray pa. Hindi ko nga alam kung bakit nakuha to bilang writer eh. Napakatamad naman ito. Foul na yan ha. Inaaway mo ko? Sino ba naman ang ayaw sa pagkain at pera? Kung mayaman lang ako, nako, nakahilata lang ako maghapon magdamag at hindi maghabol sa mga paimportanteng tao. Tinatawanan mo na naman si Ray, Mr. Horror Writer ha? Yan nga ang masakit eh. Horror writer ako pero hindi ako makakita ng kahit anong nakakatakot sa buhay ko. Ako, nakakita na ako. Tumahimik ka nga. Puro kakalukuhan eh. Naaalibadbaran ako sa'yo. Napakabasura talaga ng bibig mo. Baka kaya hindi ka makakita ng aswang dahil sa daladala mong pamana sa'yo ng nanay mo. Gagi, hindi yun pamana. Sabi ni Mama, palagi daw akong lapitin ng mga kung ano-ano. Kaya pinapabaunan niya ako ng Carmen at bote ng ihi ng kambing daw ang laman. Ihi ng kambing? Sa panghiba naman yan eh. Sinong aswang ang gugustuhin pa lumapit sa'yo? Pero baka nga yung kinukwento mo sa akin kababata mo noon eh, diwata yun. Naalala mo pa ba yung itsura niya? Hindi na nga eh. Pero ang alam ko, siya yung nagsabi kay Mama sa mga kababalaghan na nangyayari sa akin nung bata pa ako na hindi ko na maalala ngayon. Kaya ako binigyan ng mga pangontra ng nanay ko. Baka soulmate mo yun. Sayang naman, di mo na maalala. Paanong maalala? Bigla na lang silang naglaho nun. Ewan ko talaga sa'yo. Bitter. Porket palaging iniiwan. Abat, tapalang ko kay hayang bibig mo. Siya nga pala, Clarissa. Saan nga pala yung venue ng birthday ng lola mo? Sus, kulit ng itlog. Sa probinsya nga namin. Ika-60th birthday. Hindi makaluwas sa probinsya kasi alam niyo na, arthritis is waving. Kaya pala 5 araw yung sinabi mong i-file naming leave. Sentido ko mon. Hindi naman nasa kabilang barangay lang yung probinsya ni na Clarice. Ayoko nga sanang sumama kasi sayang yung minimum wage ng 5 araw. Sumama ka? Balita ko nasa probinsya raw yung maraming aswang ah. Malay mo, dun mo na makita yung hinahanap mong totoong aswang. Nako, ilang lugar na yung napuntahan ko kasi may sabi-sabi raw na may nagpaparamdam. May mga aswang sighting pero wala naman pala. Hayaan mo na. Baka hindi naman talaga totoo ang mga aswang-aswang na yan eh. Tsaka, tigilan mo na yung paghahanap mo. Baka di ka na makabalik ng buhay. Grabing seryoso naman yan, Clar. Parang addiction lang din naman yan eh. Ang hirap iwasan lalo na kapag nakasanayan mo na. Ako kasi ilang taon na ako nasa entertainment section. Kaya naghahanap ako ng motivation sa mga sinusulat ko. Pakiramdam ko kasi kapag wala akong pinaguhugutan, sabaw ang kalalabasan ng output ko. Chill, kalma. Naka-aircon nga sa opisina, pero ang init ng ulo nyo. Ang mabuti pa, mag-early out tayo para makapaghanda na tayo bukas. Nang gabi ring yun napagpasya ni na Jomar at Ray na matulog na lamang sa isang bahay. Hindi man aminin ni Jomar, pero silang tatlo talaga ang mabubuting magkaibigan. Kahit madalas silang nagbabangayan ni Clarissa dahil hindi magkatugma ang mga ideolohiya nila. Pero kinabukasan, pagdating nila sa baryo ng kaibigang babae sa probinsya, ay nakaramdam siya ng kakaibang sigla dahil sa nararamdaman niya sa lugar. Masyadong tahimik at puro taniman ng mga palay. Wala ring maayos na semento ang mga kalsada at punong-puno ng mga puno ng kawayan ang paligid. Mas lalong kumabog ang dibdib ni Jomar nang makita niya ang bahay ni na Clarissa.
Malaki at sinauna ang disenyo. Papagang sahig at malinis ang paligid. Ang sira at lumang tarangkaan ang nagbigay ng kakaibang disenyo sa lugar. Kasama ng malalaking puno ng akasya na nakapalibot dito. Akala ko ba mainit sa probinsya? Pero bakit sobrang lamig naman dito? Sus, sinisi mo pa ang kalikasan. Hindi ka lang kasi sanay makalanghap ng preskong hangin. Puro ka kasi polusyon. Tama si Jomar, Ray. Pero sa kapal ng libag mo, nakakaramdam ka pa pala ng lamig. Ba't sumasobra ka na? Ang dami nyo namang puno ng akasya rito, Clar. Oo, panahon pa ng hapon ng mga puno ng akasya na yan. Tinanim pa ng mga ninuno namin. Pero hindi nyo naisipang gawing pera, no? Ang mahal na ng bilihan ngayon ng lumber, ah. Ayaw pa naming multuhin kami ng mga ninuno namin, no? Multo nyo lang? May paniniwala nga na ang mga ganyang kalaking puno tirahan ng mga aswang. Kaya kapag pinutol mo raw yan, magagalit yung mga nakatira dyan. Kalokohan. Kung pagpuputol lang pala ng puno ang solusyon para makakita ako ng aswang, magpapaalam na ako sa iyo, Clarissa, na bibiling ko yung pinakamalaking puno ng akasya. Utot mo! Lolo mo na yung mga puno. Yung edad mo ngayon hindi na nga magwa 1/4 sa edad ng mga puno namin . Pwede ba paawat na kayo sa puno ng akasya? Huwag yun ang pag-usapan, please. Baka marinig pa kayo ng mga nakatira dyan . Naririnig naman kita, Ugok. Malamang katabi kita . Hay nako, Ray. Naririnig ka ni Clarissa kasi siya raw yung nakatira sa puno ng akasya. Maganda ka naman. Pero sigurado akong hindi ka mangangalahati sa ganda ng mga diwatang nakatira dyan. Sino ka para ikumpara ko sa mga pipitsuging diwata na yan? Wala akong alam tungkol sa puno ng akasya na sinasabi mong pugad ng mga mahihinang elemento na yon. Kung ikaw yung nakatira dyan, ibig sabihin nun, aswang ka? At ano kami? Ba't mo kami dinala dito? Para gawing alay? Clarissa, kumalma ka muna. Hindi naman siguro seryoso yung sinasabi ni Ray. Ikaw kasi, yung bunganga mo talaga kahit kailan. Boo! Ututo ko talaga kahit kailan, Ray. Hindi ka na mabiro. Ang ibig ko sabihin, naririnig kita. Kasi dito ako nakatira. Sa bahay na yan. At pagmamay-ari namin ng mga akasyang nakikita mo. Ano? Napakawalang hiya mo talaga, Clarissa. Hindi ko talaga alam kung kailan ka seryoso at kung kailan ka nagbibiro . Sinong nakatira sa akasya at sinong aswang? Nya! Aswang! Aswang! Ikaw na lalaki ka? Aray ko, ba't namamato ka? May aswang nga, tumakbo na tayo. Sabi ko naman sa inyo na maraming mga elemento nakatira dyan sa puno ng akasya . Huy, ate ko yan. Ate naman kasi, ba't ba nakasuot ka na ng facial mask? At kasalanan ko pa ngayon? Para sabihin ko sa'yo, 6:00 na ng gabi at dapat nagpapahinga na tayo. Papansin talaga. Pinayagan kang pumunta sa syudad ng ilang taon. Hindi para maging ganyan ang ugali mo sa nakatatandang kapatid mo, Clarissa. Sorry po, Ate Selena. Wow! Tama ba yung narinig ko, Jomar? Ang mapagmataas na si Clarissa, humihingi ng tawad? Tumahimik ka kung ayaw mong paputukin ko yung labi mo. Kahit kailan talaga napakamanhid mo, Ray. Ako nga po pala si Jomar, Miss Selena. Ito naman ang kaibigan kong matabil ang dila, si Ray. Mga katrabaho po kami ni Clarissa. O sige, tuloy kayo. Mukhang nakalimutan kasi ni Clarissa na bawal na ang palakad-lakad sa labas paglampas ng 6:00 ng gabi. Uy, akala ko kung ano na yung nasa gilid ng pinto. Ito ang puon na pinaniniwala ang nagbibigay ng kakaibang swerte sa nagmamay-ari nito. Pasensya ka na kung nagulat ka. Wow! Ang daming estatwa ng mga anghel? Mga anghel ba yan? Oo, mga anghel yan. Koleksyon ng tiyahin namin sa abroad na matagal lang namayapa. Pero bakit nakatakpi yung palad sa mukha nila? Shy angel pa yung tawag dyan? Ay, naku Ray.
Sinabi ko na sa yung masayang manood ng mga documentaries eh. Ang tawag sa mga statwa na yan ay Weeping Angel. Weeping Angel? Umiiyak ng mga anghel? Bakit naman nakabalandra sila na parang mga gwardya sa pasilyo? Inilagay namin sila sa may pasilyo kasi dapat nasa labas sila. Kaso, sa init ng panahon, bumibitak kaya naisipan na lang naming ipasok. Pero, nasa may bandang pinto pa rin. Jomar ang pangalan mo, di ba? Hindi ko akalain na alam mong tungkol sa Weeping Angel. Ay, hindi naman gaano, miss. Napukaw lang kasi niya yung atensyon ko nung nanonood ako ng palabas na Blink. Naalala ko lang na nakalaban ni Doctor Who yung ganyang mga statwa. Ang alam ko ang Weeping Angel, ginawa para maalala ang mga kahihiyang nagawa ng mga Time Lords na naging anghel kalaunan. Kaya naghihiganti pa rin sila hanggang nagawa ang statwa na yan. Yun ba yung mga anghel na kapag lumingon ka at hindi ka nakatingin sa kanila, gumagalaw? Yung pumapatay ng tao? Ibig sabihin, hindi na natin pwedeng tanggalin yung tingin natin sa kanila. Baka mami nasa likod na pala natin sila, tapos saksakin tayo. Tumahimik ka na nga. Kung ano-ano talaga yung lumalabas sa bunganga mo eh. Pasensya ka na, Miss Selena. Pagod lang siguro si Ray. Ewan ko ba dito sa isang kaibigan mo, Clarissa? Kung mamamatay tao ang mga estatwa namin dito, matagal na dapat akong patay, hindi ba? Oo nga no, ba't di ko kaya naisip yun? Clarissa, gusto mo ba talagang balanse ang buhay mo, no? Ha? Ano, te? Oo. May kaibigan kang matalino. Meron namang bobo. Tapos ikaw, lutang. Ha? Pangiin mo yung sinabi mong matandang dalaga ka, ha? Ituro mo na lang sa kanila yung kwarto nila. Tapos, tawagin mo na lang si Manang Conching para sa hapunan nyo. At huwag mong kakalimutan mamaya. Dating gawi. Dapat umattend ka at ilang taon ka na rin lumiliban. Opo, ate. Grabe. Ang ganda-ganda ng kapatid mo, Clarissa, pero ang bigat ng presensya niya. Para mapapao ko na lang kung anong sabihin niya sa'yo eh. Paanong hindi bibigat ang presensya? Kung ano-ano yung sinasabi mo. Naiinsulto mo na yung pamilya niya. Malay ko ba? Isara mo na lang yung bibig mo, Ray. Kung wala namang lalabas na mabuti dyan. Oh, sakto. Andito na si Manang Conching. Manang, pakiayos na nga ho yung higaan ng mga bisita ko sa taas. Ako na lang ang bahala sa pagkain namin. Ay, hindi na muna siguro ako kakain. May ikaw, Jomar. Hindi na muna siguro. Napagod ako sa biyahe natin eh. Ganun ba? O halika kayo mga iho. Sa taas ang kwarto ninyo at puno ang mga kwarto sa baba ng mga gamit sa bahay. Pasensya na kayo kung ito lang ang kwartong maipapahiram namin, ha? Ayos na po ito. Mukhang madami po kaming bodyguard dito Oo. Dati kasing kamarero ang pamilya ni na Ma'am Selena. Huminto lang noong matanda na ang donyang lola nila. Kaya naimbak na ang mga santo dito sa kwartong ito. Pero alaga pa rin naman sila. Ganun ho ba? Mukhang maalam ho kayo sa pamilya ni na Clarissa. Matanong ko lang po, ilang taon na ho kayong nagtatrabaho rito? Hindi pa ako pinapanganak. Nandito na ako. Kasi dito na rin tumanda at namatay ang mga kaanak ko. Maiwan ko na muna kayo at mag-aayos pa ako para mamaya. Salamat ho, Manang Conching. Joms, para namang minamarini tayo sa mga santo na ito. Tapos paglabas natin dito, mga banal na tayo. Tumahimik ka nga dyan. Magbihis ka na lang para makatulog na tayo. Uy, talagang ipipikit mo na lang yung mga mata mo rito? Hindi nga yata ako makakatulog nito eh. Kasi parang may nakatingin sa akin. Kinikilabutan ako. Ay magrereklamo ka kay Clarissa? Nakakahiya no? Kaysa naman patulugin ka sa tabi ng mga Weeping Angel. Mas pipiliin ko na lang dito matulog sa tabi ng mga rebulto. Oo na.
Dami mo nang sinasabi. Dig mo pa yung nanay ko eh. Nanay mo siguro si Aling Telma. Sino yun? Ewan ko sa'yo. Natulog si Jomar katabi ang kaibigang si Ray sa isang silid. Pero hindi pa man tumatagal ang pagkakaidlip niya, ay may kakaibang lamig ang gumagapang sa paa niya. At pakiramdam niya, ilang pares na mga matang nakatitig sa kanya. Sinubukan niyang sipain ang paa ng kaibigan niya para tignan kung gising pa ito. Pero malakas na hik lamang ang narinig niya. Wala nang nagawa si Jomar kundi ang balutin ang buong katawan niya ng kumot. Pero maya-maya pa ay naramdaman niyang hindi siya makahinga. Sa inis niya ay binalibag niya ang kumot palis sa katawan at biglang bumangon. Pero halos layasan na sa ng kaluluwa niya sa gulat nang maninag niya ang isang figurang tahimik na nakatayo sa may pintuan ng silid. Anong kailangan mo? Wala akong may bibigay sa'yo. Nakiki-birthday lang ako rito. Wala akong pera. Hindi rin masarap ang karne ko. Tulong! Tulungan niyo ako! May aswang! Aswang? Nasaan ang aswang? Nasaan yung sinelas ko? Paluin natin yung aswang! Mga ugok! Kalalakan yung tao pero nagsisisigaw kayo na parang mga babae. Clarissa, anong ginagawa mo rito sa kwarto namin sa gitna ng gabi? Diyos ko, muntik na akong atakihin sa puso sa ginawa mo. Ang epic ng mga mukha niyo, promise. Sayang, hindi ko dala yung cellphone ko. Wala tuloy yung remembrance. Tsaka, anong gagawin mo sa tsinelas na yan, ha? Papaluin mo sa puwet yung aswang, Ray? Anong kaguluhan ang nangyayari dito, Clarissa? Sa layo ng mga kapitbahay natin, aabot pa sa kanila yung sigawan nyo? Pasensya na ho kayo, Miss Selena ha. Pero hindi yata aswang ang mapapalo ko ngayon eh. Halika nga ritong bruha ka. Dapat pinapalo ka sa puwet sa kakulitan mo eh. Ate! Sasaktan ako ni Ray, oh! Loko ka, ah. Jomar! Tulungan mo ako! Huwag kang tumuha nga lang dyan! Pasensya ka na, Miss Selena. Napasigaw ako kasi nagulat ako kay Clarissa. Natahimik lang nakamasid sa amin habang nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Kaya ayoko rin umuwi si Clarissa. Parang mabilis akong tumatanda kapag kasama ko siya. Napakaisip bata kahit kailan. Clarissa, itigil niyo na yan. Ilang minuto na lang at kailangan na natin pumunta sa kwarto ng dasalan. Opo, ate. Halina kayo, mga kupal. Pumasok lang talaga ako sa kwarto nyo para gisingin kayo at sasamba tayo. Sasamba? Saan? May iba pa palang dapat gawin bago yung birthday ng lola nyo? Di ibig sabihin nito, mapupuyat pa rin tayo? Ay, kala ko pa naman makakapagpahinga tayo ngayon nasa probinsya na tayo. Halika na. Patay ako kay ate kapag nahuli tayo. Aray, antay ka ko. Ba't ka ba namimingot? Mas mabuti nang ikaw ang mapingot ko kesa ako ang mapingot ni ate. Teka, hindi mo pa ako sinasagot. Araw-araw ba tayong sasamba hanggang sa kaarawan ng lola mo? Hindi lang hanggang sa kaarawan ni Lola. Araw-araw talaga kaming sumasamba. Kaya nga tumakas ako papuntang Maynila eh. Ay, nandito na tayo. Huwag kayong maingay ha. Baka mapagalitan din kayo ni ate. Manang Conching, pakisindihan nga ho ang mga kandila. Shh! Clarissa, Opo, ate. pakitanggal na ho ang takip ng puon, Manang Conching. Diyos ko po, ano yan? Shh! Tahimik! Tahimik na napasinghap si Jomar nang makita niyang sinasabing poon ng nakatatandang kapatid ng kaibigan nila. Katulad dito sa mga rebulto na nakita nila sa pasilyo sa salas ng bahay. Pero ang kaibahan lamang ay wala itong pakpak na parang sa anghel. Nakapangmadre ang suit ito. Nakayuko. Nakangisi at matatalas ang paningin na binibigay sa kanila. Wala itong pintura. Maliban sa mata nitong mapupula na parang mata ng mabangis na hayop. Nagsimulang gapangan ng kilabot si Jomar nang magsimulang magbigkas ng dasal si Selena.
at napansin niyang katabing si Ray ay sumusunod sa mga kilos ng dalawang babae na para bang wala ito sa sarili. Hanggang sa sumapit ang 3:00 ng madaling araw, pati siya'y nakakaramdam na ng pagkahilo. Ray! Ray! Lumabas na tayo. Hindi ko na kaya dito. Parang maya-maya pa mahihimatay na ako. Oh, Ray! Huwag mong sabihing natutulog kang walang yaka. Nag-sleepwalk ka ba? Ay, Diyos ko naman, Ray. Gising! Sobrang bigat ng nararamdaman ko. Parang babagsak na ako anytime. Jomar, ayos ka lang ba? Namumuti ka na oh. Ha? Tapos na ba? Pwede na ba kaming lumabas ng kwarto? Para kasing hindi ako makahinga eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Oo, tapos na. Pero kailangang maunang lumabas si ate bago tayo. Para saan ba yung dasal na yun? Bakit umaabot ng 3 oras ang tagal? Tsaka kakaiba naman ang poon nyo. Nakayuko. Hindi mo dapat sinasagot ang ganyang tanong, Clarissa. Dapat, una pa lang, sinabihan mo na ang mga kaibigan mo sa pamamaraan ng pamilya natin para hindi sila nagugulat ng ganito. Lumabas at magpahinga na kayo. Manang, pakikandado ang kwarto pagkatapos mo maglinis. Halina kayo. Doon na lang ako sa kwarto niyo magpapaliwanag. Hindi ako natatakot ha. Hindi ko lang maipaliwanag ang mga nakikita ko. Alam mo namang nakasanayan na natin sa trabaho natin sa media na kahit maliliit na bagay, kailangang halongkatin natin para sa katotohanan. Pasensya ka na. Parang nagalit pa yata ang ate mo. Pero si Ray, parang kakaiba yung kinikilos ni Ray. Sa simula pa lang nung dasal, ganyan na siya. Hindi ko rin alam eh. Baka pagod na pagod lang talaga siya ngayong araw na siya na mismo ang nag-shutdown. Pero paano niya nalaman ang mga dapat gawin kanina kung tulog siya? Yan ang hindi ko kayang ipaliwanag. Hayaan na lang muna natin siyang matulog. Humihinga naman siya kaya magigising pa yan bukas. Samang damo naman yun eh. So ano? Ano yung rebulto na yun? At para saan yun? Ganito kasi yun ah. Hindi naman talaga nakakatakot yung santo na yun eh. Naging parang nakakatakot lang nung napabayaan na. Ibig sabihin, hindi kayong unang may-ari ng santo na yun? Oo, ibinigay lang sa amin. Kasi mahilig naman daw kaming mag-alaga ng mga rebulto. Teka. Hindi ko talaga maintindihan eh. Journalist tayo, Clarissa. Alam kong sa simbahan sinusuko ang mga santong may ganong vibes. Hindi sa mga pamilya na mahilig lang sa santo. Makinig ka kasi muna. Pag sa simbahan siya sinurrender, sa tingin mo ba magagampanan nila yung pagdarasal na gaya ng pagdarasal namin? Hindi. Hindi ka makakasiguro. Kaya ibabalik namin sa dati ang puon na yun. Kahit mapuyat pa kami ng ilang gabi. Parang narinig pa lang kita nung isang araw na kaya ka nasa Manila kasi ayaw mong sumama sa dasal ng ate mo. Kakainis ka kasi eh. Ayaw mo kasing maniwala kagad eh. Oh, sige na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Matutulog na muna ako habang hindi pa maliwanag. Akala ko kasi bakasyon. Hindi ko alam na konsumisyon pala ito. Ano? Iparinig mo yan kay ate para maaga kang makauwi. Ayoko nga. May kailangan pa akong gawin dito sa probinsya nyo. Sigurado akong malaking scoop to. Hello, mataas na sweldo next month. Yuhu! Ewan ko sa'yo. Scoop mo yung mukha mo. Parang kanina lang kinakabahan ka eh. Tapos halos hilahin mo na ako. Alis na nga ako. Hindi na pinigilan ni Jomar na umalis si Clarissa dahil hindi na siya komportable. Bumabalik na naman kasi ang sensasyon na tila may nakatingin sa kanila. Mga matang tila may masamang balak. Kaya naman hindi na maiwasan ni Jomar na kilabutan na dahil sa nararamdaman. Hindi na lamang niya ito pinagtuunan ng pansena at nagkumot na lamang at saka pinilit ang sarili na makatulog. Nagising na lamang si Jomar nang gisingin siya ni Manang Kunching para mag-agahan. Sige po, Manang Kunching. Lalabas na po kami. Bilisan ninyo at huwag niyong pag-antayin si Selena sa hapag na mag-isa. Baka magalit na naman yon. Po? Sige po. Gigisingin ko lang si Ray, Manang. Psst! Ray!
Gising na, huy! Hindi ako sumama sa'yo para maging alarm clock mo, ha? Huy! Huh? Hala, bakit sobrang taas ng lagnat mo? Teka, kukuha lang ako ng planggana at bimpo para medyo lumamig ka. Oh, ba't nagmamadali ka, Jomar? Clarissa, buti nandito ka. Hinahanap ko si Manang Kunching kasi hihiram sana ako ng palanggana at bimpo. Sobrang taas ng lagnat ni Ray. Teka, ako na lang ang magdadala sa kwarto nyo. Jomar, bakit parang hindi kayo mapakali? Binalikan kita at naandun na pala si Ma'am Selena sa kusina. Pwede ho bang mauna na kayong kumain? Hindi ko kasi alam kung ano nangyayari kay Ray. Bigla na lang tumaas yung lagnat niya. Ayos pa naman yun kanina eh. Ganun ba? Pwede ko ba makita yung kaibigan mo? Opo, sige po. Nasa kwarto siya. Anong ibig niyong sabihin, Manang? Yung katulad sa mga paniniwala sa probinsya na mag-ingat kung ayaw makagalaw ng hindi katulad natin? Totoo pala yun? Oo. Bakit? Hindi ka ba naniniwala dun? Pasensya na ho. Pinanganak at lumaki ako sa Manila, kaya medyo hindi ako naniniwala sa mga pamahiin sa probinsya. Maniwala ka sa akin, Jomar. Hindi gagaling ang kaibigan mo sa simpleng gamot lang. Anong gagawin ko, Manang? Paano gagaling si Ray? Ang gawin mo, umuwi na kayo habang maaga pa. Bumalik na kayo sa kung saan kayo galing. Umuwi na kayo, Jomar, habang buhay pa ang kaibigan mo. Ano? Hindi naman ho yata pwedeng mangyari yun. Susubukan ko muna yung ibang paraan, Manang. Kung gaya ng sabi nyo, na nakagalaw si Ray ng kung anong nilalang, hindi ba dapat dito rin mahanap yung gamot niya? Manang! Jomar! Anong pinag-uusapan nyo? Hinahanap ka na po ni Ate Selena, Manang. Nanghihingi na yata ng pagkain. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa iyo, Jomar. Hindi mo ako masisisi kapag may kakaiba pang nangyari sa inyong dalawa. Mauna na ako sa inyo. Sasabihan ko na lang si Selena na hindi kayo makakasabay. Anong pinag-usapan nyo ni Manang, Jomar? Wala yun. Kinausap niya lang ako tungkol sa nangyayari kay Ray. Dapat daw umuwi na kami at isugod ko sa ospital si Ray para matignan kung ano nangyayari sa kanya. Si Manang talaga. Umaatake na naman yung katandaan niya. Jomar? Clarissa? Ano nangyari? Bakit parang kakatayo na ako sa tingin nyo? Walang yaka, pre. Pinag-alala mo kami. Akala ko katawa mo na lang ang iuuwi namin sa Manila eh. Ha? Natutulog lang naman ako Sobrang himbinga ng tulog ko eh. Hindi ko na namalayang nakalabas na pala tayo sa kwarto na yun. Anong natutulog? Sobrang init mo, hoy. Akala ko kinukumbulsyon kang walang yaka. Kung nagkataon, baka ako makatay ng nanay mo. Katay? Wala naman sigurong kakatay sa inyo. Uto-uto. Nagbibiro lang kami sa katay kat. Aray, ang sakit ng katawan ko. Hoy, pare. Huwag mo nga kaming pinagloloko. Hindi. Masakit talaga yung katawan ko. Parang akong binugbog. Ubus na ubus yung lakas ko Parang hinigop yung lakas mo. Sabi ko na sa'yo nilalagnat ka nga kanina. Bigla ka na lang hinimatay nung nasa kwarto tayo ng dasalan. Kwarto? Dasalan? Sakit ng ulo ko. Ray! Huwag mong pilitin kung hindi mo maalala. Baka kung ano pa mangyari sa iyo Gagaling ka rin, Ray. Nabigla ka lang siguro sa biyahe kahapon. Jomar, umuwi na tayo. May nilalang akong nakita kanina. Maitim. Sobrang dilim. Maitim siya. Sinasakal niya ako habang nakalun tayo kanina. Gusto niya akong kunin, Jomar. Umuwi na tayo sa Maynila. Parang awa mo na.
Oh, Ray! Ray! Gumising ka! Tumaas na naman yung lagnat niya. Baka nagdedeliryo na si Ray. Pabibilhin ko na lang ng gamot si Manang Conching habang ikaw naman, Jomar. I-cold compress mo siya, ha? Para bumaba yung lagnat niya. Maiwan ko muna kayo. Hindi na alam ni Jomar ang nangyayari. Nabubuhay ang dugo niyang mag-imbestiga sa nangyayari dahil isa siyang mamamahayaga. Pero nakasalalay naman ang buhay ni Rhea kung hindi siya makikinig sa payo sa kanya ni Manang Conching. Nang humupa saglit ang lagnat ni Rhea, ay napili na munang magkape ni Jomar sa may balkonahe ng bahay para malinawan ang isip niya. Pero hindi pa nga siya nakakatatlong higop sa kanyang kape, ay nakaramdam na siya ng malamig sa kanyang tabi. Agad na kumabog ng malakas ang dibdib ni Jomar sa kaba. At nang unti-unti niyang nilingon ang katabi, ay bumungad sa kanya ang isang malaporselanang balat na nakakapit din sa barandilya ng balkonahe. Anong kailangan mo? Hindi ako masarap. Wala akong kwenta kaya wala kang mapapala sa akin. Si Ray na lang yung kunin mo. Paano mo nalaman na kukunin kita? Lumapit pa lang naman ako sa'yo Basta, lasang kape ako kaya hindi mo ako makakain. Kape na yung dugo ko eh. Jomar, ayos ka lang ba? Sa ganda kong to, ha? Magagawa ko bang makapanakit ng ibang tao? Ikaw pala yan, Miss Selena. Akala ko kung ano na eh. Pasensya ka na. Madami lang akong iniisip. Halata nga. Humihigop ka pa sa tasa mo. Pero hindi naman nakakaabot yung kape sa labi mo. Pero parang sarap na sarap ka pa. Bakit ka nga pala nandito? Maghahapon na. Akala ko magbo-beauty rest ka na. Kanina pa talaga kita hinahanap. May gusto kasi sana akong itanong sa'yo. Ha? Ano naman yun? Parang kinakabahan naman ako dyan. Kakakape mo yan, Jomar. Hindi nga. Itatanong ko lang sana kung single ka. Single? Ano naman po yan tanong nyo, Miss Selena? Single na single po ako. Fresh from birth. Never been touched but kissed. Mapagbiro nga talaga kayo magkaibigan. Nagtataka lang kasi ako ngayon. Kayong dalawa lang kasi ni Ray yung hindi nagpapahiwatig sa akin. Kahit magdadalawang araw na kayong nandito sa bahay. Nanood na yata ang trabaho hanggang sa buto ko. Kaya hindi ko na maisip yung pagnonobya. Kung ako na lang kaya, ayaw mo ba sa magandang nobya? Ang pait. Maglalagay muna ako ng asukal ha. Oh, Jomar! Ba't para kang ini-LBM dyan? Ay, ano ba yung ate mo, Clarissa? Napaka-random naman. Ha? Si Ate Selena? Bakit? Anong nangyari? Baka maging mag-inlaw tayo ha. Sabihan mo yung ate mo na huwag akong masyadong akitin. Baka mamaya hindi ko na siya pakawalan. Walang yaka. Parang kailan lang. Parang takot na takot ka pa kay ate. Tapos ngayon, bumabanat-banat ka na dyan, ha? Hindi, puwera biro. Babalikan ko na muna si Ray at baka kung ano na nangyayari sa kanya. Sus, ewan ko sa'yo. Kakain na tayo maya-maya. Kaya kung kaya nang bumangon ni Ray, isama mo na lang siya sa kusina. O sige, nandito na rin naman ako sa tapat ng kwarto namin. Mauna na ako sa iyo, Clarissa. Jomar, mabuti naman na nandito ka na. Maayos na ang lagay ni Ray. Dinakdakan ko na ang bunbunan niya ng suka at binulungan ko na rin siya para hindi na siya paglaruan ng kung ano sa bahay nito. Dinakdakan? Ano ho yun, Manang? Proseso yon na pangtanggal ng mga usog o kung ano-ano pang gawa ng mga hindi tulad natin. Gusto mo bang maging manggagamot kaya ka nagtatanong? Kayo naman ho, Manang. Alam niyo namang manunulat ako. Siyempre, kahit maliliit na bagay, importante sa akin. Basta may makuha akong impormasyon. Nga pala, buti at nabanggit mo yung tungkol sa maliliit na bagay.
Mukhang alam ko na ang gumalaw sa kaibigan mo, kaya dapat ka rin mag-ingat. Ano ba yan, Manang? Lalaki ako pero sa totoo lang, kinikilabutan ako sa tuwing nagbibigay ka ng babala sa amin eh. Sa tuwing lalabas ka at pakiramdam mo ay may nakasunod sa'yo at wala ka namang makita sa iyong likuran, ang gawin mo lang, yumuko ka. Po? Yumuko ako? Oo, yumuko ka at silipin mo ang nilalang sa ilalim sa pagitan ng iyong hita. Wala naman sigurong mangyayaring ganun, Manang. O siya, paparoon na ako at maghahanda pa ako ng hapunan ng dalawang amo ko. Nahulog sa matinding pag-iisip si Jomar habang nakatitig sa walang malay niyang kaibigan. Matagal na siyang nakakaramdam ng mga kakaibang nangyayari sa bahay na tinutuluyan nila. Pero pasimple lamang niyang binabaliwala ang lahat. Sapagkat hindi pa naman siya nakakakita ng mga aswang o mga supernatural na mga bagay. Nakaramdam ng uhaw si Jomar, kaya nagpasa siyang lumabas ng kwarto. Pero habang naglalakad sa pasilyo, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng tila may nakasunod sa kanya. Lumingon-lingon siya sa paligid, pero mga ribulto lamang ang nakikita niya. Hindi rin niya maiwasang pangilabutan sa likod ng kanyang leeg, kaya naalala niya ang bilin sa kanya ni Manang Conching at dahan-dahang yumuko. Halos matumba si Jomar sa kanyang nakita at ramdam niyang tila lumabas ang kanyang puso sa kaba. Hindi naman siguro totoo yung nakita ko, di ba? Wala namang tao kapag nakatayo ako. Hindi totoo yun. Kailangan ko makausap si Manang Conching. Kailangan ko siya makita agad. Boo! Ay, Diyos ko! Huwag niyo po muna akong kukunin. Gusto ko pa makauwi sa Manila. Anong nangyayari sa'yo? Parang nakakita ng hindi maganda. Ano ba, Clarissa? Palagi ka nalang sumusulpot ng pabigla-bigla. Mamamatay ako sa sakit ng puso dahil sa'yo eh. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Nakakatawa yung reaksyon mo eh. Parang takot na takot ka. Eh sino bang hindi matatakot? Eh walang ilaw yung pasilyo nyo. Ang dilim-dilim. Uy, kalma ka lang. Kaya nga ako pumunta rito kasi sasamahan ko na lang kayo papunta sa kusina. Hindi pa ba nagigising si Ray? Ay, hindi pa nga eh. Kapag nagpatuloy pa to, kailangan na naming umuwi sa Manila sa lalong madaling panahon. Baka napapano na yan at ako pa ang sisihin ng pamilya niya. Sus, ano ka ba? Ayos lang yan si Ray. Napagod lang yan sa biyahe natin. Halika na nga. Kanina ka pa hinahanap ni ate. Oh, kanina ko pa kayo hinihintay. Halina kayo. Maupo na kayo sa hapag na makapagsimula na tayong kumain. Pwede bang sa kwarto na lang kami kumain ni Ray? Makikiusap na lang ako kay Manang Conching na magdala ng pagkain doon. Iniiwasan mo ba ako dahil sa sinabi ko sa'yo kanina, Jomar? Hindi naman sa ganun. Hindi lang talaga ako mapakali na hindi ko nakikita si Ray. Nag-aalala ako sa kanya eh. Siyempre, responsibilidad ko rin siya. Oh, siya. Kung yun talaga ang gusto mo. Manang, pakitulungan nga si Jomar dalihin yung pagkain niya sa kwarto nila. Ha? Teka sandali. Ano bang pinag-usapan niyo kanina? Hindi ko maintindihan eh. Ipaliwanag niyo naman sa akin. Saka na. Halika na po, Manang Conching. Bakit nagmamadali ka makalabas sa hapagkainan, Jomar? Manang, may sasabihin ako sa inyo. Hindi ko akalain na totoo yung sinabi mo sa akin kanina. Ang alin? Marami na akong sinabi sa'yo, Jomar. Yung tungkol sa pagyuko at pagsilip sa pagitan ng hita ang ibig kong sabihin. Oh, huwag mong sabihin ginawa mo agad yung tinuro ko sa'yo. Yun na nga ho ang problema eh. Ginawa ko kanina at hindi kayo maniniwala sa sasabihin kong nakita ko. Ano? May nakita ka bang hindi nakatira dito? Sino? Ano? Hindi po, kasi nakita ko ay kilalang kilala nyo. Diretsahin mo na ako, Jomar.
Baka maabutan pa nilang nag-uusap lang tayo sa labas ng kwarto nyo. Ang nakita ko po, isang babae. Hindi normal na babae. Nakatiwarik siya, nakangisi, mapula mga mata, at matulis at nakalawit ang dila. Sobrang puti ng kanyang mukha. May maiitim na ugat na nakapalibot dito. Siya si... Ay, mabuti pa pumasok ka na. Tinatawag na yata ako ni Selena. Hindi ba, Clarissa? Clarissa, anong ginagawa mo rito? Hindi pa kayo tapos kumain ng pinsan mo, di ba? Pinagmamadali ni Ate Selena si Manang Conching kasi may iuutos siya sa matanda. Ganun ba? Papasok na lang muna ako at baka nakakaistorbo pa ako sa inyong dalawa. Maraming salamat sa paghatid ng pagkain, Manang. Ako na lang ang tutulong sa'yo sa pagdadala ng pagkain mo sa loob ng kwarto. Ray! Jomar! Gising na si Ray! Sinasabi ko na nga, Abi. Pagod lang yan si Ray. Ray, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Masakit ba yung ulo mo? Jomar, nakatitig lang sa kawalan si Ray. Mas mabuti nang nagising si Ray ngayon. Uuwi na lang siguro kami bukas sa Manila, Clarissa. Baka hindi na kami makadalo sa kaarawan ng lola mo. Ano? Hindi pwede yan. Ang ibig ko sabihin, baka kailangan niyo munang magdasal ngayong gabi? Magdasal? Hindi ba pwedeng umabsent na muna kami? Alam mo namang hindi mabuti ang kalagayan ni Ray, di ba? Hindi pwede. Ang ibig ko sabihin, baka dapat mas mapalapit pa kayo sa Diyos? Pag-iisipan ko. Makikisuyo na lang ako kay Manang Conching na puntahan ako kapag oras na ng pagsamba. Hindi na alam ni Jomar kung saan pa siya kumukuha ng tapang na harapin ang lahat ng pagsubok na ito. Lalo na ang pagdalo sa oras ng pagsamba, kung saan nagsimulang magbago si Rhea. Pilit din niyang inaalalang dasal na binabanggit ng dalawa nung nakaraang gabi. Pero tila nagka-amnesia na siya at wala siyang maalala ng mga oras na yon. Dahil sa malakas na pakiramdama, kumuha si Jomar ng bulak sa dala niyang mga gamit at nilagay ito sa kanyang bulsa. Dilat na dilat siyang naghintay hanggang sumabit ang 12:00 ng gabi at kumatok na sa pinto si Manang Conching. Habang naglalakad sila at pareho nilang inaalalayan si Rhea, ay may kakaibang pakiramdam na naman siyang nararamdaman. Malamig at nakakakilabot, katulad sa naramdaman kanina. Nga pala, Manang Conching, hindi ko natuloy yung sasabihin ko kanina kasi naging abala na rin ako kay Ray. Marami pang daraan na araw para sa sumbong mo, Jomar. Sa ngayon, ito ang tatandaan mo. Sa oras na pumasok kayo sa kwarto ng dasalan, malaki ang tsansa na hindi na kayo makalabas ng buhay. Kung ganun po, mas mabuti ang desisyon kong lumuwas ng Maynila kasama si Ray. Hindi. Huli na ang lahat, Jomar. Nagsisimula na sila. Hindi mo na maibabalik sa dati si Ray. Anong ibig niyo sabihin? Na kahit anong paraang medikal ang gawin ko, ganito na talaga si Ray? Oo, pero may isang paraan ang pwede mong gawin. Ano ho yun? Yon ay alamin ang sikreto na itinatago ng pamilyang ito. Alamin mong lahat dahil isa dito ang susi para makabalik sa dati niyang katauhan si Ray. Mukhang mahirap po ang pinagagawa niyo. Baka abutin pa kami ng kaarawan ng lola ni Clarissa. Nandito na tayo. Hindi na ako papasok, kaya ikaw nang bahala kay Ray, Jomar. Opo, maraming salamat sa tulong niyo magising siya, Manang. Siya nga pala. May sasabihin ako bago ka pumasok. Ano po yun, Manang? Mag-iingat ka sa loob. Huwag kang magpapadala sa dasal nila. Gumawa ka ng paraan. Opo. Sandali lang, Ray. Sumandal ka muna sa pader at may lalagay ako sa tenga mo. Maglalagay din ako ng bulak. Jomar, ano pang ginagawa niyo sa labas? Halina kayo.
Kanina pa naghihintay si ate sa inyong dalawa. Nangawit kasi yung kamay ko kakakarga kay Ray eh. Tara na, pasandali na lang muna natin siya. Mabuti naman at nandito na kayo. Palagi na lang kayong nahuhuli sa mga usapan nating oras ha. Pasensya ka na, Miss Selena. Binihisan ko pa kasi si Ray eh. Baka nangangamoy na. Nangangamoy? Anong ibig mong sabihin? Matagal nang patay si Ray? Ay, hindi. Pasensya ka na kung ganun ang pagkakaintindi ninyo. Ang ibig ko sabihin binihisan ko siya para mapreskuhan. Alam nyo na. Mabuti naman kung ganon. Huwag na nating patagalin to. Magdasal na tayo. Nagmamadali si Jomar na may pasak ng maigi ang bulak sa kanyang tenga nang magsimula na magdasal si Selena at Clarissa. At nang nasa kalagitnaan na sila ng pagsamba, ay nakita na lamang niyang nakakakilabot na poon na may nakakatakot na ngisi at namumula ang mga mata. Akala ni Jomar na mamalikmata lamang siya dahil sa antok. Pero pigil na pigil niya ang pagsinghap nang makita niyang biglang parang acrobat si Selena. Nabali ang katawan nito at tila inaasin ang uod sa harapan. Maya-maya pati ang buhok nito ay mas lalong humaba at ang mukha ng babae naging katulad na sa nilalang na nakita niya sa pagitan ng kanyang hita. Kahit nanginginig sa takot, ay pinilit na lamang ni Jomar na umakto na tila wala siyang nakikitang kakaiba at nagpanggap na tulala gaya ni Ray. Ayos na ang lahat, ate. Mukhang wala nang malay ang dalawang to. Nakadilat na lang at nakatingin sa'yo. Mabuti naman. Halika, dalihin mo silang dalawa dito sa altar. Ngayon mo na ba talaga sila? Huwag kang maingay, Clarissa. Nasaan ang pananabik natin yan kung ibubunyag mo agad ang lahat ngayon, diba? Pero tayong dalawa lang naman ang nandito, ate, di ba? Kaya ayos lang na pag-usapan natin to ngayon. Napakamanhid mo talaga. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ni Lola sa paggawa niya ng desisyon na yon. Napakawalang kwenta mo talaga kahit kailan. Pasensya na po, ate. Sayang tong si Jomar. Kung pumayag agad sana siya sa sinabi ko sa kanya kanina, hindi ko na sana siya isasali sa planong ito. Teka, bakit may tubig ang mukha ni Jomar, Clarissa? Ha? Pawis? Pawis ba to? Anong pawis? Bakit magkakaroon ng pawis yan tapos itong pangit na katabi niya wala naman? Pupunasan ko na lang siya, ate. Baka kanina pa siya pinagpapawisan talaga. Ayusin mo. Mukhang nakakuha ng ating pinuno ng tamang lakas. Kaya naman, ibalik mo na sila sa dati nilang pinagkakaupuan. Pero, ano muna yung sinabi mo kanina kay Jomar, ate? Sinabi ko lang naman kung gusto niya ng nobya na kasing ganda ko. Oh, bakit parang galit na galit ang ekspresyon mo, Clarissa? Galit ka ba na sinubukan kong akitin ang lalaking gusto mo? Kasi kung hindi ka mahina, kung tinanggap mo lang sana ang pagiging mandurugo mo, makakaya mo na rin ang ginagawa ko ngayon. Hindi ho ako galit, ate. Namamangha lang ako kapag ginagamit mo yung abilidad mo. Gisingin mo na ang mga taong yan. Huwag mo na akong inuto. Baka mamaya, ikaw ang ipalit ko kay Jomar. Oho, masusunod ho. Jomar! Jomar! Kumising ka na nga! Ha? Ano nangyari? Tapos na ba yung pagsamba? Wala na dito si ate, kaya pwede na kayong bumalik sa kwarto. Pasensya ka na ha. Sobrang napagod yata ako kahapon kaya hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Ganun ba? Mabuti naman. Halika na, tulungan na kita sa pagpasan kay Ray pabalik sa kwarto nyo. Hindi na kailangan. Malapit lang naman yon. Matulog ka na. Malamang pupuntahan kami ni Manang Kunching para tignan yung kalagayan namin. O sige, sabi mo eh. Sure ka na ba? Pwede naman kitang tulungan. Oo naman, kaya ko na to.
Sige, mauna na ako sa inyo. Inaantok na rin ako eh. Ray, halika na. Hindi ka naman siguro magpapabuhat ngayon, no? Naglalakad ka na nga kanina eh. Ha? Ba't ka tumigil? Halika na. Bumalik na tayo sa kwarto natin. Ray, ano ba? Ano ba tinititigan mo dyan sa pinto? Nakatingin siya sa pinto ni Ma'am Selina. Manang, mabuti na lang at nandito ka na. Pwede niyo ba akong tulungan dito kay Ray? Bigla na lang siyang tumigil sa paglalakad eh. Tapos nakatulala sa pinto na yan. Kinikilabutan na ako. Baka mamaya maging rebulto na rin ang kaibigan ko. Ulitin mo nga ang sinabi mo, Jomar. Ang alin, Manang? Yung biglang tumigil si Ray? Hindi. Yung dulo na sinabi mo kanina. Na magiging rebulto na si Ray? Diyos ko, huwag niyong sabihin. Pwedeng mangyari ang iniisip mo. May posibilidad na mga rebulto sa bahay na to ay dating mga tao. Kailangan mo na kaagad mahanap ang lunas ni Ray habang hindi pa huli ang lahat. Pero bisperas na bukas ng kaarawan ng lola ni Clarissa. Tama. Kunin mo ang pagkakataon na yon na hanapin ang lunas kasi madaming tao bukas. Walang makakapansin sa'yo kung kikilos ka ng kakaiba. May plano na kasi kung dalhin si Ray sa manggagamot bukas. Tapos dediretso na kami ng uwi. Hindi ko alam ang plano mo, Jomar. Pero kung ang gusto mo ay siguradong paggaling ni Ray, ipapayo kong manatili muna kayo rito. Titignan ko na lang bukas, Manang. Hindi na kasi maganda ang kutob ko sa mangyayari bukas. Dati binabaliwala ko lang yung kutob ko. Ngayon, parang kailangan ko ng paniwalaan ng mga kakaibang nangyayaring ito. Ako ang mas paniwalaan mo. Matagal na akong nagsisilbi sa pamilya na to. Kaya kilala ko na sila. Kung ganun, alam niyo na rin ang sikreto ng pamilya nila. Sabihin mo na lang sa akin, Manang. Ang sabi ko, matagal ko na silang kilala. Hindi ko sinabing pati ang sikreto nila ay alam ko na. Hindi lahat ng tungkol sa bahay na to ay alam ko na. Mabuti na lamang at may bulak sa tenga si Jomar. Hindi niya gaanong narinig ang paligid. Sapat lamang na ang pumasok na tunog sa kanyang tenga ay ang mga salitang nasa malapit lamang. Kaya hindi siya tinablan ng kung anong itim na dasal na ginawa ni Selina na alam mismo ni Clarissa. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip at ang postura ng babae kanina ay bumalik sa isip ng lalaki na labis na ikinatakot ni Jomar. Dito niya napagdesisyonan na bukas din ay aalis na sila. Pero iba ang naging plano ng tadhana. Ngayong hapon, ang bisperas ng kaarawan ng lola ni na Clarissa at Selina. Kaya wala nang lalabas pagpatak ng 5:00 ng hapon, ha? Manang Kunching, kakain na lang ako para hindi ako magmukhang bastos alang-alang na rin kay Clarissa. Pero pagkatapos, aalis na kami ni Ray. Hindi na ako magtatagal sa lugar na ito. At wala na akong balak pang alamin ang sikreto ng pamilya ni Clarissa. Hindi naman sa pinipigilan kita. Pero buo na ba talaga ang desisyon mo? Delikado nang lumabas pagpatak ng 5:00. Hindi naman po yata kami kasali dyan kasi aalis na kami. Ikaw ang bahala. Nagkamalay na ba si Ray? Hindi pa po. Kaya baka sa probinsya ko na po muna kami pansamantala at maghahanap ako ng manggagamot doon. Ang saya-saya ko. Kaarawan na ni Lola. Nandito pa ang mga kaibigan ko. Tutulungan niyo akong maghanda, ha? Maghanda saan? Siyempre, saan pa? Eh di sa birthday ni Lola. May sasabihin nga pala ako, Clarissa. Ha? Mamaya na yan. Hindi naman siguro importante yan, 'di ba? Kailangan ko na rin magpalit ng damit eh. Kasi 4:30 na. Maghanda na rin kayo ni Rhea. Kita-kits na lang sa kusina. Manang, wala ho ba talagang ibang bisita kundi kami lang ni Ray? Napakabait ko talaga no? Kasi payag pa rin ako sa gusto ni Clarissa kahit alam kong ibang nilalang ang ate niya. Baka ako pa nga maging handa nila eh. Pero ako pa tong nakukonsensyang umalis. Pambihira naman talagang buhay ito. Wala nang ibang bisita. Kaya sigurado akong magagalit si Clarissa
kung magpapaalam kang aalis ka na ngayon. Hindi naman ngayon na agad, Manang. Kakain muna kami tapos aalis na. Oh, siya. Wala naman akong magagawa kasi nasa labas naman na yung mga bagahe niyo ni Ray. Pasensya na po. Gusto niyo hubang sumamang tumakas, Manang? Nakakakonsensya naman po kung iiwan namin kayo rito. Salamat. Pero dito na yata ako mamamatay. Kinakabahan Mana. Mahigpit ang hawak ni Jomar sa kamay ni Rhea para mahila niya kaagad ito kung sakaling magkatotoo ang masamang kutob niya. Habang tahimik silang kumakain sa mesa. Maraming handa kahit 4 lamang silang nagsasalo-salo. May mga kakaibang putahe na noon lamang niya nakita. Ngunit hindi na siya nag-usisa pa at baka luto lamang ito sa probinsya ni na Clarissa. Napansin niyang wala ng lamang tubig ang pitsela kaya nagboluntaryo siyang kumuha ng maiinom sa kusina. Pagpasok pa lamang niya roon ay nakaramdam na siya ng tila malamig na hangin at kurot sa kanyang tiyana dahil sa biglaang matinding kaba. Nakita niya ang isang malaking itim na kaldero at hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya nang buksan niya ito. Malakas na napasinghap si Jomar at halos masukasa sa nakita. Pero pilit niyang pinakalma ang sarili para hindi siya mahalata at matiwasay silang makalis sa demonyong lugar na yon ni Rhea. Ray, bakit nakangiti ka dyan? Nakakausap ka na ba? Bigla na lang umiti ang kaibigan mo nang lagyan ko ng karne yung plato niya. Ngumiti? Hindi naman ngingiti si Ray dahil sa binigay mo sa kanya Kasi hindi siya mahilig sa karne. Ganun ba? Pero nakita ko namang sinubo at nilunok niya yung karneng binigay ko Ha? Nilunok? Ayos ka lang ba, Jomar? Masama ba ang pakiramdam mo? Pwede ba akong pumunta sa banyo? Isasama ko si Ray at sisipilyuhan ko. Baka kasi magalit siya sa akin at pinakain ko ng karne. Vegetarian pala si Ray? Pero, nung unang araw, kahit ano naman yung kinakain niya. People change. Banyo muna kami. Oo nga Jomar, bakit ka magbabanyo? Ray, nakakapagsalita ka na? Walang hiya ka? Pinag-alala mo ko? Ha? Ayos lang naman ako Anong ayos? Ngayon ka lang nagsalita ulit. Ewan ko sa'yo. Nababaliw ko na yata Jomar Hindi. Hindi mo ako naiintindihan. Ngayong magaling ka na, may kukwento ko sa'yo. Paanong bigla ka na lang nakapagsalita na parang walang nangyari sa'yo? Dahil yata sa karne na kinakain ko. Hindi naman nasusuka si Ray gaya ng sinasabi mo. Ayos lang ba, Selena? May pag-uusapan lang sana kami ni Ray. Jomar! Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa aligaga. Sisirain mo ba yung kaarawan ng lola ko? Paano kung masisira? Wala naman dito yung may birthday, hindi ba? Ano ba kayo? Magtigil kayong dalawa! Nag-aaway kayo sa harap ng hapagkainan! Magdasal na tayo, Clarissa! At kayo namang dalawa, kung gusto ninyong magbanyo na kayo! Hindi na lumingon si Jomar at hinila na lamang ang kaibigang si Rhea. Kinakausap niya ito habang mabilis silang naglalakad. Pero hindi na naman ito sumasagot. Nang tignan ito ni Jomar, nakita niyang wala na namang buhay ang mata ng lalaki at nakatitig na naman sa kawalan. Hindi niya na alam kung anong gagawin. Parang inaalis na siya ng katinuan dahil sa nararamdamang takot. Gaya ng nakasanayan niya, mas inuna niyang makatakas sila kaysa mag-isip pa ng kung ano-ano. Pero bago sila lumabas, nilibot niya muna ang buong bahay para hanapin si Manang Kunching para isama itong tumakas. Pero ni anino nito ay hindi niya makita. At yun na yata ang pinakamaling desisyon na nagawa niya nang makita niyang nakahalukip-kip na si Selena na nakangisi at nakasandal sa pader ng pasilyo ng bahay. Selena, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat na tanungin kung ano ang ginagawa mo. Bakit hila-hila mo sa kung saan ang kaibigan mo? Hindi naman to ang daan papunta sa banyo.
Hindi ba? Hindi ko kasi kabisado ang pasikot-sikot ng bahay na to eh. Banyo ba talaga ang hinahanap mo? O may iba ka pang planong puntahan? Ha? Wala naman. Nako. Hindi ko naman hahayaang mawala ang masarap na handa ni Lola. Handa? Uy, wala ah. Hindi ako nagsasaron, Selena. Wala akong kinukuhang ulam. Hindi naman luto na ulam yung sinasabi ko. Clarissa, alam mo na ang gagawin. Clarissa, anong ibig sabihin nito? Bitiwan mo ako. Ba't ang lakas-lakas mo? Saan mo ako dadalhin? Alam ko na ang plano mong umalis, Jomar. Akala mo ba wala akong tenga at mata sa bahay na to? At napakadamot mo naman kung dadalhin mo rin ang walang kwenta mong kaibigan. Anong gagawin nyo? Anong ginawa nyo kay Manang Kunching? Jomar. Nag-aalala ka pa sa matandang nagbenta sa inyo ng kaibigan mo? Ay, ayos lang yan. Hindi mo naman na mararamdaman ang galit namin. Kasi, hindi ka naman naaabutan ng bukas. Ano? Clarissa, ikaw rin? Walang hiya kang babae ka. Anong gagawin mo sa amin ni Ray? Eh ano pa? Kinaibigan ko kayo para gawing alay sa araw na ipapasa na sa akin ng lola ko ang mutya ng mga aswang. Aswang, totoo kayo? Oo! Totoo kami! Malas mo lang. Hindi mo na kami magiging pulutan sa diaryong pinagsusulatan mo. Tama na yan, Clarissa. Itali mo na sila sa altar. Naghihintay na ang lola sa kwarto ng dasalan. Ang lola? Mabuti naman at naisipan niya ng tigilan ng laro na inumpisahan niya. Sandali lang, Clarissa. Pag-usapan muna natin to. Bakit mo ko tinatali? Ray, gumising ka. Gising ka na kanina. Kawawang Jomar. Binigyan ka na nga ng babala ni Manang Kunching. Pero hindi ka pa rin naniwala. Sinasabi na rin sa'yo ng matandang yon ang paraan para gumaling ang kaibigan mo. Pero wala kang ginawa. Hindi naman siguro tama na tawagin na Manang ang lola natin, ate. Ano? Lola niyo si Manang Kunching? Hindi ka ba nagtataka na wala kaming pinapakilalang lola kahit nakaarawan niya? Hindi. Akala ko lang na nasa malayong lugar pa ang lola niyo. Kaya wala pa siya rito. Anong ibig sabihin nito? Kawawa ka naman. Masyado ka ng in denial, Jomar. Yan ang problema mo. Hindi ka masyadong nagtitiwala sa sarili mo. Kaya ito ang nagtulak sa'yo sa ganitong sitwasyon. Bakit ako? Bakit kami pa ni Ray, Clarissa? Marami din naman tayong katrabaho ah. Kaya bakit kaming dalawa pa napili mong biktimahin? Nakakadiri kayong mga lalaki. Mabibilang na lang sa kamay ang matitino. Kapag nakakakita kayo ng magagandang babae, para kayong mga asong ulol na may malalaswang imahinasyon. Pero naiiba kayo sa lahat. Ha? Anong akala mo sa amin ni Ray? Mga santo? Hindi kami perpektong lalaki. May mga pangangailangan din kami. Kaya hindi ka nakakasiguro kung naiiba kami sa kanila. Kaya pakawala mo na kami. Hindi mo pa rin yata alam ang kinalalagyan mo, Jomar. Kami ang pamilya ng mga aswang na kung tawagin ay mandurgo. May kakaiba kaming kakayahan na makakilatis ng aming biktima. Kaya wag mong kukwestiyonin ang pamimili ni Clarissa sa inyo. Pero papasahan pa lang siya ng mutya niyo, hindi ba? Ibig sabihin, normal na tao pa rin siya. Ba't mo ako sinampal? Minamaliit mo ba ang dugong mandurugo ko?
Kahit wala pa sa akin ang lahat ng kakayahan ni na Ate Selena at Lola Conching, matalas pa rin ang pang-amoy ko. Hindi ko akalain na totoo nga mga aswang. Kaya pala hindi ako makakita ng mga kung ano-anong element. Kasi may kasama pala ako sa trabaho na nagtataboy ng kapwa niya aswang. Tama ka dyan. Kaya ngayon, maging masunurin kang alay at tulungan mo na lang ako sa pagiging lubos kong mandurugo. Hindi ako papayag na mamatay na lang dito at hindi maisulat ang mga naranasan ko. Kaya naman hindi ako papayag na magamit mo sa kasamaan. Clarissa, anong ginagawa mo sa pagkain ko? Alam mo bang hindi na masarap ang karne kapag nalalamog? Lola! Mabuti naman at tumigil ka na sa pagpapanggap mong katulong. Hindi ko rin talaga kayang makita kang nag-aalaga ng ibang tao eh. Lalo na kapag mas mababang uri sa atin. Masaya ako at nasulit ko ang kaarawan ko. Kaya naman, konting panahon na lang ang hihintayin natin para maipasa sa iyo ang mudya at mabuhay ang ating puon. Siguraduhin ninyong hindi makakatakas ang dalawang yan, Selena. Masusunod po, Lola. Mga baliw! Mga baliw kayong lahat! Pakawalan niyo kami rito! Ibalik niyo si Ray sa dati! Malabo yung hinihingi mo. Mas lalo na ang makabalik si Ray sa dati. Isa sa inyo ang kailangang mayanggaw at maitali sa buhay ni Clarissa. At si Ray ang pinakamadaling mabiktima. Anong maitali? Hindi ako papayag! Gagawin ni Clarissa na personal na pagkukunan ng enerhiya si Ray. Kaya malabo ang hinihiling mo. At ikaw naman, magiging alay ang dugo mo sa pagkabuhay ng puon. Ang sariwang dugo ng birhen lalaki. Yan ang kailangan namin. Hindi! Hindi! Pakawalan mo kami! Selena! Bumalik ka rito! Pakawalan mo kami! Hindi na ininda ni Jomar ang nananakit niyang kamay at hindi na rin pinansin ng lalaki ang nakakakilabot na presensya na dulot ng nakakatakot na poon sa kanyang likod. Agad niyang ikinuskos ang kamay na may tali sa kanyang likod sa may matulis na gilid ng altara. Mabilis at paulit-ulit, hindi alintanang paghapdi ng kanyang balat. Hanggang sa maramdaman niyang nag-iinit na ang tali at tuluyan na nga itong naputol. Wala na siyang sinayang na oras. Agad niyang hinawakan ang kwelo ni Ray at hinila ito. Wala nang lakas si Jomar para kargahin pa ang kaibigan. Kaya minabuti na lamang niyang hilahin ito. Halos magdilim ang paningin ni Jomar at masuka dahil sa kaba habang tumataka sila. Pero hindi pa man sila nakakalayo sa bahay ay nakarinig na siya ng alulong ng aso at malalakas na pagaspas ng ibon sa kalapit na gubat. Buisit, Ray. Gumising ka na kung ayaw mong iwang kita rito. Ano ba kasing nilaklak mo na bigay ni Selena at Clarissa para maging ganyan ka? Ha? Nilaklak? Tama. Ba't ngayon ko lang naalala yun? Sinabi ko na sa'yo, Clarissa, na huwag kang aalis sa tapat ng kwarto kanina. Bakit ako yung sinisisi mo? Ikaw naman yung bigla na lang umalis. Hindi ba ako pwede magbanyo? Hindi ako katulad ni Lola Conching na nakatatagal sa anyo ng mandurugo. Tao pa rin ako, kaya nakakaramdam ako ng mga pangangailangan. Ang sabihin mo na lang, ayaw mong patayin si Jomar kasi gusto mo siya kesa sa pagiging laruan mo. Tumahimik ka kung ayaw mong dugo mong sipsipin ko. Lintik, ang bilis nilang makahabol. Teka, naalala ko. Dala ko nga pala yung boteng bigay ni Lolo. Nasaan na ba yun? Maghiwalay tayo sa paghahanap para mabilis. Doon ka sa kabilang sulok ng gubat. Ako dito sa bungad. At paano mo sila madadalang dalawa kapag nakita mo sila? Alalahanin mong wala ka pang kapangyarihan na mandurugo. Nakakainis ka na talaga. Ito, yung boteng sinasabi ni Lolo na nakakabuhay raw ng dugo. Kaya ayokong gamitin. Baka tumalab kay Ray.
Pipisilin ko yung ilong mo, Ray, para malunok mo na maayos. Pasensya ka na. Kaysa naman iwan kita sa lugar na ito. Jomar? Anong ginagawa natin dito? At bakit ako nakiga sa pagitan ng hita mo? Shh! Hayop ka. Huwag ka maingay. Kaya kita ginising para makatakas tayo, hindi para mamatay. Clarissa! Sa bandang yon! May narinig akong ingay! Huwag mo akong utusan ha! Hindi ako bingi! Tapos na ang paghahari-harian mo sa bahay kapag napasakin na yung mutya! Ang sarap mong ihambalos! Siguraduhin mong mahuhuli mo sila kung ayaw mong dugo mong ipainom ko sa puon natin! Ray, bilis! Kailangan na natin makalabas sa gubat na to at makahingi ng tulong. Teka, saglit lang. Walang lakas yung paa ko. Wala akong pakialam. Ihahakbang mo yan o magiging dinuguan ka ni na Clarissa. Clarissa? Dinuguan? Wala akong maintindihan. Saka ko nasasabihin sa iyo lahat. Ang importante sa atin ngayon ang makalayo. Clarissa! Sa banda mo! Ayun sila! Tumatakbo palabas sa gubat! Huwag kang utos ng utos! Habulin mo rin! Jomar, bakit ba tayo tumatakbo? Huwag na natin paghabulin si Clarissa na mahal ko. Bumalik na tayo. Kasal kami. Umayos ka, Ray. Hindi kita niligtas para ipahamak ang buhay ko. Kung hindi ka patitigil, tatapalan ko ng dahon ng alingatong yang bunganga mo. Teka lang, Jomar. Kailangan bang kaladkarin mo ako? Hindi na ako makapaglakad. Literal na hinihila ko na lang yung paa ko. Kung binilisan mo ang takbo, hindi ka na sana makakaladkad. Sinabi nang walang lakas yung paa ko eh. Inuubos mo ang lakas ko. Itiko mo na yung bunganga mo, Ray. Lintik na mga peste to. Ang bibilis tumakbo. Kung pwede lang ako magbago ng anyo kahit hindi pa madaling araw. Hingal na hingal si Jomar at parang walang katapusan ang gubat na tinatakbuhan nila. Panay naman ang reklamo ng kaibigan niyang si Rhea nang pabalag niya lamang itong kinakaladkad palayo sa dalawang babaeng aswang. At nang lingunin niya ang kaibigan ay nakita niyang warak na ang salawal ito dahil sa pagkakasabit-sabit sa mga sanga na dinadaanan nila. Kaya naman nakikita na ang panloob nitong bulaklakin. Pero wala na siyang oras para pagtawanan ng kaibigan dahil palakas na rin ang mga yabag na humahabol sa kanila. Kaya walang pinagpilian si Jomar kundi ang magpadausdos at dumusot sa isang siwang sa gitna ng isang nakatumbang malaking punong kahoy para magtago. Pero sa kamalas-malasan ay nakalawit pa ang paa ni Ray palabas at hindi niya mahila ang kaibigan papasok. Ray, itulak mo yung katawan mo papasok. Tulungan mo kung iligtas kang hayop ka. Ayoko magpaligtas sa iyo, Jomar. Pinaghihiwalay mo kami ng asawa ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi mo asawa si Clarissa? May malamig na kamay na nakahawak sa paa ko, Jomar. Bilis! Hilahin mo papasok yung katawan mo. Hindi ko kaya. Parang may bumabaw na matatalim na bagay sa paa ko. Tiisin mo kung ayaw mo makabalik sa mansyon. Ang kukunat niyong dalawa! Ano bang ginawa mo at bumalik na sa wisyo niyang lalaking ito? Pinainom ko siya ng ihi ng kambing. Ano? Anong ihi ng kambing? Insulto to sa kapangyarihan ng pamilya namin! Magbabayad kang hayop ka! Akala ko hindi lang ako nagsipilyo. Ang baboy naman ang ginawa mo sa akin, Jomar. Bitiwan mo ako! Hindi pwede. Nababaliw ka na ba? Sasayangin mo ba yung paghihirap kung itakas ka sa mga baliw na yun? Bitiwan mo na ako. Baka maputo yung isang pa ako. Ang kunat-kunat yung dalawa! Jomar! Bitiwan mo na ako! Kahit ano mangyari, takpan mo ang tenga mo, Ray. Huwag na huwag kang makikinig sa kanila. Kahit ngayon na lang hintayin mo ko. Alam kong tanga ka, pero kahit ngayon lang, sumunod ka sa akin, Ray. Naiintindihan mo ba? Oo na, punyeta! Mangiinsulto ka pa eh! Sobrang sakit ang paa ko! Bumitaw ka na! Clarissa! Kailangan natin bumalik sa bahay bago pa maghating gabi.
Nakuha ko na si Ray. Pero ang dugo na para sa poon, ate. Kailangan pa natin ng isa pang alay. Nababaliw ka na ba? Hahayaan mong tumapak ang madaling araw na hindi natin naisasagawa yung ritual na muling pagkabuhay? Pagkabuhay? Anong ibig mong sabihin? Paano ako? Ipabasa sa akin yung mutya! Pwede ka naman sa susunod na taon. Ang hindi natin pwedeng palagpasin ay ang muling pagkabuhay ng ating poon. Hindi! Hindi ako papayag! Huwag nang matigas ang ulo mo. Kung ayaw mong gamitin tong lakas ko bilang mandurgo para kalagkarin ka pabalik ng bahay. Ang paa ko! Tulungan mo ako, mahal ko! Nagdudugo ang paa ko! Hindi mo ako kaano-ano, Ray. Tigilan mo ako sa ilusyon mo. Kakadiri ka. Mas pipiliin ko pa si Jomar na matali sa buhay ko kaysa sa pangit na katulad mo. Halika na! Wala na tayong oras para hanapin pa si Jomar. Ha? Hindi ba magkasama lang sila kanina? Hindi ko alam. Si Ray lang ang nakita ko dito. Baka nasa ilalim ng puno, nagtatago. Ano ba? Maglalaro ka lang ba o babalik na tayo sa bahay bago pa magising si Lola? Pumili ka! Kung hindi lang kita pinsan eh. Kinakahiyangan ng angkan natin ang pamilya mo eh. Sabi ng tumigil ka! Napatakip ng bibig si Jomar habang nakikinig sa pag-aaway ng magpinsan. Pigil hininga siya habang nakikinig sa mga papalayo nitong mga yabaga. Nang wala na siyang marinig ng mga kaluskos, agad na siyang gumapang palabas at naghanap ng paraan para muling mailigtas si Rhea sa kamay ng pamilyang aswang. Sakto naman at pagtingala niya ay may nakita siyang puno ng ligas at nagkaroon naman siya ng ideya kung paano talunin ng mga aswang na walang ginagamit ng mga tradisyonal na pangontra sa aswang. Matapos pitpitin ni Jomar ang bunga ng ligas, ay sakto naman sa hindi kalayuan ay may ligaw na puno ng dalandana na mukhang matanda na. Kaya binali niya ang matinik na sanga nito at saka pinaliguan ng katas ng ligas. Kahit kabadot kumikirot ang mga sugat sa katawan, maingat na muling bumalik si Jomar sa bahay ng mga aswang para iligtas ang kanyang kaibigan. Anong nakatakas sa mga bihag? Paano nangyari yon? Hindi matutuwa ang puon natin kapag hindi natin siya nabuhay ngayon. Mga walang kwenta! Kaya kayo pinatapon ng kanya-kanya niyong pamilya sa pamamahay ko dahil wala kayong idinulot na mabuti. Pero, Lola, nahuli naman po namin yung isa. Anong magagawa ng isang alay? Kailangan ko ng dalawa! Dalawa! Marunong ba kayo magbilang? Mga bobo! 10 taon ang hinintay ko para sa araw na to. Alam niyo ba ang mangyayari kapag wala akong mapagsalinan? Mamamatay tayo at mamamatay ka, Clarissa, kapag wala kang pagkukunan ng dugo sa oras ng pagsasali ng mutya. Mga bobo! Lumayas kayo sa harapan ko! Hahanapin po namin ng isang alay, Lola. Bilisan nyo! 2 oras na lang at maghahating gabi na! Mamamatay ako! Mamamatay ako! Ayoko pang mamatay! Kailangan kong mahanap si Jomar. Hindi pwede to. 5 taon ko siyang inakit. Hindi pwedeng wala siyang silbi. Hindi pwede to. Hindi pwede. Umayos ka, Clarissa. Kailangan na ulit nating lumabas ng gubat. Maaabutan pa natin si Jomar kapag nagmadali tayo. Ano? 2 tayong aalis? Paano si Ray? Paano kung makatakas na naman siya? Anong gagawin natin? Ayoko pa mamatay. Magiging makapangyarihan pa ako mandurugo katulad ng pawn natin. Aray! Kailangan kitang sampalin para magising ka sa katotohanan, Clarissa. Kahit kailan, hinding-hindi kita hahayaang lamangan ako. Walang kabutihang nananalaytay sa dugo nating mga aswang. Kaya hindi ako makakapayag na uutos-utusan mo ko balang araw. Ano? Napakatuso mo talaga. Alam kong tinago mo si Jomar para hindi matuloy ang pagsasali ng mutya sa akin. Saan mo siya hinayaang magtago?
Sa gubat? Sa gubat? Aha! Sa loob ng putol na kahoy na yun ba? Magaling ka rin eh, no? Pero tingnan lang natin kung hanggang saan ang galing mo. Clarissa! Maldita kang babae ka! Matapos ng ginawa ko sa'yo, bumalik ka dito, Clarissa! Lumabas ka na dyan. Wala na si Clarissa. Bakit mo ako tinutulungan, Selena? Hindi ba ang mas mahalaga ay mailigtas mo ang kaibigan mo? Bilisan mo na. Habang hindi pa pumupunta sa silid dasalan si Lola. Gusto mo bang tumakas kasama namin? Alam kong hindi mo gagawin na kumampi sa mga taong kagaya namin nang walang dahilan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung gusto kong tumakas, matagal na akong tumakas. Bilis na! Naaamoy ko ng Lola na paparating na dito. Lintik. Ray! Ray! Halika na! Pakakawala na kita. Huwag mong sabihin wala na namang lakas yung mga paa mo para tumakbo. Jomar, natatakot ako. Totoo bang iaalin na yung dugo ko para mabuhay itong nakakatakot na puon sa likod natin? Oo, kaya nga sinabi ko sa iyong bilisan mo ng pagtakbo kanina. Jomar! Huwag mo nang kalaga ng tali ni Ray! Papalakas yung amoy na nasisinghot ko! Dito! Bilis! Magmadali kayo! Sundan niyo ako! Aha! Sinasabi ko na nga ba eh. Buti na lang at nakinig ako kay Lola. Clarissa! Akala ko nasa gubat ka! Sinabihan ako ni Lola na bantayan kita dahil wala siyang tiwala sa mga ikinikilos mo. Tama nga siya. Kampi ka pa rin talaga sa mga tao. Kaya pinatay ni Lola ang nanay at tatay mo. Tumigil ka, Clarissa! Hindi mo ko kaya kapag nagpalitan niyo ako ngayon. Kawawa ka naman. Gusto mo pang mamuhay na parang tao, hindi ba? Eh paano ka magiging tao kung hindi ka na makakabalik sa anyong tao mo kapag nagpalit ka sa pagiging mandurugo mo ngayong pulang buwan? Ha? Katulad ni Mama at Papa, kaya kong isakripisyo ang buhay ko para sa mga taong mahalaga sa amin. Baliw, 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 baliw ka! Pilit mo pa rin inaalala yung kababata mo na wala namang maalala tungkol sa'yo. Wala na kwenta si Jomar. Kaya bakit mo pa siya nililigtas? Sinabi ko na sa'yo, huwag mong hahawakan ng mga taong importante sa akin. Magbabayad ka! Napanganga na lamang si Jomar nang makita niyang biglang pumuti ang buong katawan ni Selena. Mas lalong humaba ang buhok at kukong maitim. Ang mga mata nito'y pumula at may mga maliliit na ugat na lumitaw sa mukha nito. Parang tipikal na vampira ang babae. Nakita naman niyang pumwesto na tila naghahanda si Clarissa para sa pagsugod ni Selena. At ilang segundo lamang ay nagsalpukan na ang dalawang aswang. Kahit hindi nagbabagong anyo si Clarissa, malakas pa rin itong nasasangga ang mga kalmot ni Selena. At napapantayin pa rin ito ang bilig ng babae. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang pagsugod ng isang figura papunta kay Selena. Kaya walang pinagpilian si Jomar kundi kunin ang sandata niya at sinangga ang atake ni Manang Conching at pinaulanan niya ito ng sunod-sunod na pag-atake at tinamaan niya ang dibdib nito. Buhay! Hindi ko akalaing makakahanap ka ng paraan para makagawa ng sandata na panlaban sa aswang. Pero hindi na kayo magtatagal ng apo ko. Magpaalam na kayo sa mundong ito. Hindi ko hahayaan na buhayin niyo ang poon! Ako nang bahala sa dalawa, Jomar. Sirain mo ang puon sa may altar para hindi na matuloy ang binabalak nila. Hindi! Hindi! Hindi ako papayag na masira mo ang matagal na naming inaasam! Jomar, bilis! Clarissa, mahal ko! Alam kong hindi ka masama, kaya tigilan mo na yan! Naiinis na talaga ako sa kamamahal mo! Wala na akong pakialam kung wala na kaming alay! Ikaw ang uunahin ko!
Si Ray! Ray! Hindi! Jomar, huwag mong iwan ang poon! Hindi ko hahayaan na sirain mong pinaghirapan ko. Ako nang magiging pinakamalakas na mandurugo sa buong angkan namin. Ah! Ang kamay ko! Bitiwan mo ang kamay ko! Hukluban! Ah! Anong klaseng armas yan? Ba't nasusunog ang balat ko? Pagbabayaran mo to! Namalayan na lamang ni Jomar na tumilapon siya at sumuka ng dugo nang bumangga ang katawan niya sa pader ng bahay. Umuubo-ubo siya nang lapitan siya ng matandang aswang at hinawakan sa leeg. Bago pa ulit-ulit na sinuntok at kinalmot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nang pakiramdam niya ay mawawala na siya ng ulirat, nagawa pa niyang ibalibag ang aswang at gumulong siya sa paanan ni Selena na mahigpit na hinahawakan si Clarissa. Napansin naman niya ang pulang pakete na gawa sa tela na nahulog sa kanya nang tumilapon siya sa lupa. At laking pasasalamat niya, nasuot pala niya ang Carmen na palaging ipinapasuot sa kanya ng nanay niya. Pero malayo siya kay Jomar at hindi niya maigapang ang lasog-lasog niyang katawan. Nang mawawala na siya ng pag-asa, nakita niyang tinakbo ito ni Ray at sinipa palapit sa kanya. At ang kaibigan naman niya ang pinagdiskitehan ng matanda. Ray! Jomar! Ikaw nang bahala sa lahat, pre! Ginawa ko ng parte ko! Kahit na maliit na tulong lang to! Jomar! Si Ray! Huwag kang magkakamaling lunukin ang laman ng karne na yan, kundi papatayin ko tong kaibigan mo! Huwag mo na akong alalahanin, Jomar! Hindi natin pwedeng hayaan magpagala-gala ang mga aswang na ito! Gawin mo ang dapat mo gawin, Jomar! Tuparin mo na ang pangako mo! Palalayain mo ako! Pero, Selena... Jomar! Ngayon na! Sa pagsigaw na yun ni Selena, agad na binuksan ni Jomar ang pakete at nakita na lamang niyang nasusunog na ang kamay ni Selena habang hawak ang sanga ng dalanda na may katas ng anagas at nakabaon sa dibdib ng matandang babae. Pero ang mas ikinagalit ni Jomar ay nang makita niyang nakabaon din ang mahahabang kuko ng matandang mandurugo sa dibdib ni Selena at tumutulo ang dugo sa bibig nito na may nangihinang ngiti. Nandilim na ang buong paningin niya at ramdam niya na ang lakas na galing sa mutsa sa gitna ng karning habilin ng kanyang ina. Dinig niya ang sigaw ni Clarissa nang hawakan niya si Manang Conching at malakas din niyang ibinaon ang kamao niya sa dibdib nito gaya sa pagpatay nito kay Selena. Lola! Lola! Hindi ka pa pwedeng mamatay! Isasalin mo pa sa akin yung mutya ng mga aswang! Itong itim na bato ba ang tinutukoy mo? Pwes, tingnan mo kung paano ko wakasan ang angkan ng mga mandurugo. Hindi pwede! Bakit mo binasag ang mutya? Hindi maaari ito! Hindi pwede mabasag ang mutya! Ang mutya! Ang mutya! Bitiwan! O sige, sabi mo eh. Magbabayad ka sa ginawa mo! Dahil hindi ako mamamatay tao na katulad niyo, Clarissa, hindi kita papatayin. Tutiwan mo ang buhok ko! Huwag mo akong kalat ka rin! Papakawalan naman kita eh. Pero hindi ako sigurado kung mabubuhay ka pa kapag nasugatan ka ng tinik ng dalandan at laso ng anagas. Wag! Maawa ka sa akin, Jomar! Hindi ba... May pinagsamahan pa rin naman tayo. Hindi mo yun gagawin sa akin, diba? Para sa buhay na kinuha niyong maglola. Para kay Selena. Magbabayad kang walang yaka! Babalikan kita! Babalikan kita at ang angkan mo naman ang uubusin ko! Sige lang, Clarissa. Tumakbo ka lang. Tignan natin kung hanggang saan na lang ay tatagal mo. Jomar, ayos ka lang ba? Nagdurugo na yung sugat mo.
Ayos lang ako. Hindi pa dito nagtatapos ang paghihirap natin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Halika, tulungan mo akong tanggalin ang tela ng puon na ito. Naalala ko na yung sinabi sa akin ni Selena nung mga bata pa kami. Ano? Magkababata kayo ni Selena? Paano mo nakalimutan ang importanteng bagay na yun? Alam mo, sakitin ako nung bata pa ako, hindi ba? Naalala ko lang to nung malunok ko ang mutya na bigay sa akin ni nanay na ibinigay ng ama't ina ni Selena. Ano? Diyos ko, kung di pa tayo mamamatay, hindi mo pa maaalala. Patapusin mo muna ako. Naaamoy ko pa yung panghinang ihi ng kambing sa bunganga mo. Bullshit ka talaga. Ikaw may kasalanan kaya mapanghiyang hining ako eh. Magkababata kami ni Selena at pinangako ko sa kanyang babawiin ko ang labi ng kanyang lola na tinago ng tiyahin ng kanyang ama. Para makalaya sila sa pangalan ng pagiging aswang, kailangang sunugin ang katawan nito. Isa naman natin hahanapin yung katawang yun, Aber. Ang poon na yan. Ano? Bangkay talaga ang nasa ilalim ng tela na yan? Oo, ang kinikilalang poon ng mga aswang dahil ito ang pinakamakapangyarihang mandurugo noon. Binuhat ni Jomar ang labi ni Selena na hindi pa nagiging abo, katulad ng isang normal na aswanga, at itinabi niya ito sa altara kung saan nakahiga ang naagnas na katawan ng lola nito. Gamit ang posporo na nasa gilid at gamit ang telang ibinalot sa katawan ng bangkaya, sinilaban ito ni Jomar at saka sila lumabas ng bahay ni Rhea. At mula sa malayo ay tinatalo nilang tinutupok ng malaking apoy ang kahoy na bahay ng pamilyang aswanga hanggang sa magliwanag ang buong paligid at ang natira na lamang ay ang ribulto ng mga anghel at mga santo. Lumipas ang panahon at naging isang alaala na lang ang lahat. Hanggang isang araw ay nabasa na lang niya ang balita sa isa nilang kolum na pumanaw na ang katrabaho nilang si Clarissa na natagpuan ng bangkay sa bukana ng gubat. Okay, sana po nagustuhan niyo ang aming kwento ngayon. Shout out po tayo kay Irma Umali from Italy na isa po sa mga solid inkong natin. Salamat po sa inyo, ma'am. Shout out kay Elaine at Ate Rose. Happy birthday in advance from Atesco family. Hi kay Mami Giselle. Hi kay Pisyang Molina. Hi kay Loida Sadicon from Marinduque. Hi kay Rosette Ersando. Hi kay Sara Baruel from Talisay, Cebu City. Hi kay Pendi Hayoyoy from Dubai. Shout out kina Aris, Roy, George, Roland, Jeff, Kenneth, Cardo, and Christian. Kamusta po kayong lahat dyan? Shout out kina Bella and Yani Regio. Salamat po sa inyo. Hi kay Nida Agulto. Shout out sa Hatulan family. Shout out sa Encolar family at Abuyo family at kay Elizabeth Abuyo. Kamusta po kayong lahat dyan? Hi kay Hani Austria from Tokyo, Japan. Hi kay Benny Ocampo from Tagaytay. Shout out sa Ugal family, lalo na kay Catherine Ugal from South Cotabato. Hi Positive Floor Dasig from Quezon City. Hi Zenaida Hubbard from San Antonio, Texas, USA. Hi kay Cristina Santelices. Hi kay Josefina Coracha. Hi Periwinkle Rose from Valenzuela. Hi kay Arlene Torquisa. Shout out kina RV and Rosalind Risnes. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all.